Let us all be seated. All right, gandang hapon sa inyo. So tayo ay nasa pangalawang youth service natin sa panahon na to. At I hope na nung nakaraan ay tayo ay naalala pa ninyo ang ating mga pinag-usapan. At may mga tanong din nung nakaraan na hindi natin nabigyan ng pagkakataong masagot. Una, medyo naging busy doon sa kainan. Pangalawa, dahil sa medyo malawak yung tanong at nangangailangan ng mas malawak na pagpapaliwanag, so hindi ko muna binigyan ng pagkakataon. Nga, kung ating babalikan ngayon siguro, ay medyo alanganin din. Ganun pa man, kung meron kayong mga katanungan, mamaya ay pwede natin kolektahin at siguro kung mas maayos ang sitwasyon mamaya ay mabigyan natin ng pagkakataon. Okay, so alam ko na mayroon ding meriendang inihanda ang ilang mga parents para sa inyo after ng service. Siguro sa susunod na, paalam ko lang sa inyo na sa sunod na buwan sa youth service, baka hindi ako ang mangungusap sa inyo. Maghanap ako, pipili ako ng magiging speaker kasi ibiyahe kami ni Brother David sa Bicol first week o bago mag first week ng September dahil matagal-tagal na rin hindi nadadalaw ang mga gawain natin sa Bicol. Okay, so ngayon sasamantalahin ko na makapagsalita sa inyo at sikapin ko na madala ang salita ng Diyos sa level ng inyong kaisipan. Marami naman sa atin na hindi na bata, mature na rin sa edad at mature na rin sa espiritu, sa pagkataong loob. Ang ilan sa atin ay maaaring masyadong bata pa at magiging boring ang salita ng Diyos. Pero I pray na lagi nating ihanda ang ating mga sarili. Alam niyo, ang pakikinig ay hindi naman lagi nakadepende sa speaker. Ang pakikinig ay nakadepende rin sa atin. Kung ating idadali ng ating sarili sa moment, no? Kumbaga, kung i-commit mo ang sarili mo sa oras na yan na may nagsasalita, then i-focus mo ang iyong kaisipan, ang iyong attention sa mga sinasabi, ay kahit na boring ang speaker, bawa sa school, kahit sa fellowship, ay hindi ka mabuboard actually sapagkat dinisiplina mo, sinasanay mo ang iyong sarili na makinig sa oras na yon. So it takes practice, especially sa panahon natin ngayon na maikli ang attention span ng marami. Kahit sa eskwelahan, I think na nag-a-adjust ang mga teacher dahil sa ang attention span ng mga tao ay masyadong maikli na. At yan ay dahil na rin sa social media at sa pagiging mas talamak ng video sa ating panahon. Papansin niyo ba yung mga video na maikli na lang ngayon ng mga video, less than 1 minute, di ba? Kasi ganun na yun, ganun na kaikli ang attention span ng marami. Kailangan nating magsanay, kailangan nating mag-adjust. Kailangan ninyong sanay ng iyong sarili na mahalaga ang pakikinig kaysa sa panunood. Ang ibig kong sabihin, ang attention natin sa pamagitan ng pakikinig ay mas mahalaga kaysa yung attention sa pamagitan ng nakikita. Of course, ang sabi ng Biblia, faith comes by hearing. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi sinabing ang pananampalataya ay nagmumula sa panunood ng pangangaral, panunood ng preacher, panunood ng service, kundi sa pakikinig. Okay? That's the reason mahalaga ang ating pakikinig at ang ating magkaiba ang function ng mata
at ng ating tainga. When it comes to God's purpose, magkaiba ang function ng dalawang yan. Ang function ng mga mata ay para makita natin ang gawa ng Diyos, at ang mga tainga ay para marinig natin ang salita ng Diyos. Marinig natin ang tinig ng Diyos. ang mga nakikita ng ating mata ay magko-confirm ng isang katotohanan, subalit ang katotohanan ay dumarating sa atin sa pamagitan ng pakikinig. At dito na-establish ang ating pananampalataya, dito tayo na-establish sa truth na ating natatanggap. At ang mga mata lang, ang purpose nito ay para ma-establish or ma-confirm, ma-vindicate ang truth na yan. So, pahalagahan natin ang ating pakikinig. Okay? So, dalhin ko kayo sa Revelation chapter 3. Gusto ko mangusap sa inyo ngayon, mula dito sa chapter 3 ng Revelation, about Laodicea. Okay, basahin natin ang verse 14. Basahin natin ang buo hanggang 14 to 21. To the angel of the church in Laodicea, write, the Amen, the faithful and true witness, the origin of the creation of God, says this, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. So, because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will vomit you out of my mouth. Because you say, I am rich, and have become wealthy, and have no need of anything, and you do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. I advise you to buy from me gold refined by fire, so that you may become rich, and white garments so that you may clothe yourself, and the shame of your nakedness will not be revealed, and eye salve to apply to your eyes so that you may see. Those whom I love, I rebuke and discipline. Therefore be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come to him and will dine with him and he with me. The one who overcomes, I will grant to him to sit with me on my throne, as I also overcame and sat with my Father on his throne. So, ang ating binasa ay ang buong mensahe ni Jesus Christ para sa kanyang iglesia, para sa iglesia sa Laodicea. So, this is not a new text para sa inyo. Kung kayo ay lagi nagpa-participate sa Sunday service, madalas natin nababalikan ang mga talata na ito. At ito ay nagpapakita ng spiritual na kondisyon ng isang panahon. Specifically, ang ating panahon. Ang ikapitong panahon ng iglesia, ang Laodicea, ay kumakatawan sa ating panahong kinabubuhayan mula 1901 sa panahon ng Pentecostal movement hanggang sa ating present time. At sa pag-aaral na binigay ni Brother Branham, ang Laodicea ay magwawakas sa tinatawag na rapture. So, ang nais ko ibahagi sa inyo is overcoming the spirit of Laodicea. Overcoming the spirit of Laodicea. Paano ba natin mapagtatagumpayan ang spirito ng Laodicea? Bakit kailangan nating madaig ang spirito ng Laodicea? Ano ba ang pinapakita ng Laodicea patungkol sa ating panahon? Well, unang-una, Laodicea represents a kind of Christianity na walang Kristo. I have mentioned this kaninang umaga, na ang Laodicean spirit ay espiritu na nangyayari at kumikilos ngayon sa loob ng Kristyanismo.
So sila ay nagpapakilalang mga Kristiyano, subalit walang Kristo. And it has become a reality. It is supposed to be something that cannot happen because Christianity is about Christ. Di ba? The reason na mayroong salitang Kristyanismo, it is because of Jesus Christ. Dahil sa mayroong Kristo na lumitaw sa kasaysayan ng tao, namatay sa krus at nabuhay na muli, at nagsimula ang pangangaral ng Ebanghelyo. So it used to be impossible na magkaroon ng Kristyanismo na walang Kristo. If someone is without Christ, then he's not a Christian. He is lost, he's a sinner. Pero dito sa ating teksto, ay meron tayong maobserbahan na ang kausap ni Kristo na iglesia ay isang iglesia na kung saan si Kristo ay nasa labas. So we're talking about church. We're talking about Christianity in which Jesus is not present. Okay? Pangalawa, Laodicea represents Christianity without biblical standard. Ito yung Kristyanismo na hindi ginagamit na standard ng buhay ang Biblia. Marami tayo ngayon mapapansin na mga simbahan na ang Biblia ay ginagamit hindi bilang standard, kundi bilang source of practical wisdom, but not as a standard for doctrines. So there are two ways na pwedeng basahin ang Biblia. At pwede rin natin itong magawa. Yung basahin ng Biblia dahil ang ating hinahanap ay aral, tamang aral, o kaya ay basahin ng Biblia para kumuha ng practical wisdom. At ang karamihan ng mga Kristiyano ngayon, ganyan ang kanilang pinili nila yung option number 2. Na ang Biblia ay binabasa para kumuha ng practical wisdom para sa trabaho, para sa negosyo, para sa pag-aaral, para sa mga pangarap. Pero pagdating sa doktrina, ang Biblia ay tinatabi nila. So there is a reason kung bakit karamihan ng mga pangangaral ngayon, lalo na sa mga malalaking mga simbahan na kilala natin sa YouTube, sa social media, ay hindi nakafocus sa doktrina, kundi nakafocus sa mga bagay na pampaganda ng buhay sa lupa. At yan ang Kristyanismo na walang biblical standard. Yan ay Kristyanismo nang hinahanap ay ang mga bagay na panlupa. And that is why delikado ang spirito ng Laodicea. Kailangan tayo maging aware na ang Kristyanismo na nakikita natin ngayon ay ang spirito ng Laodicea na nagka-capture sa maraming mga tao. And I am very much aware dito, mga young people, at gusto kong maging aware din kayo because every time na nakikita ko ang mga malalaking simbahan na ito na nagre-reflect ng spirito ng Laodicea, ang karamihan ng mga membro nito ay mga kabataan. Karamihan ng mga membro nito ay nasa age ninyo. Mula sa teenager hanggang sa late 20s, even early 30s. Considered yan ng mga kabataan, young generation. It seems to me na kahit naman sa mga bagay ng mundo, kung mapapansin ninyo ang mga advertising, ang target ng mga advertising ng mga products
ay younger generation. Sapagkat ito yung consumer. Ito yung pinakamalaki sa population, sa bilang ng tao. Sila yung number one consumer. Sila yung mahilig bumili. That is why sila ang target ng mga advertising. And it seems na ganito rin ang ginawa ng Diablo pagdating sa modern Christianity. Ang tinatarget ng modern Christianity ay ang younger generation. Sila yung lagi nasa front, sila yung laging pinapakita because ito yung generation na very, sabihin natin, very responsive sa kind of product na ino-offer ng Laodicea. And that is why the spirit of Laodicea is attractive sa younger generation. Unang-una, kanino attractive ang Laodicea? Ang Laodicea ay attractive sa mga tao na ayaw ng accountability. Ng mga tao na ayaw ng accountability. Anong ibig sabihin na accountability? Yung maging responsable ka sa iyong sariling aksyon. Ang Laodicea ay attractive sa mga tao na kapag may mali sa kanilang buhay, ang gustong sisihin ay ang ibang generation. Ang ibang tao, instead na ang kanilang sariling pagkukulang. Pansinin ninyo sa inyong paligid, kung kayo halimbawa ay mga estudyante, kung kayo ay nagiging bukas o naririnig nyo sa eskwelahan ang mga issues ng mga kabataan, kapag may problema ang mga kabataan, kapag may mga bagay na mali sa mga kabataan, sino ang laging hinahanapan ng sisi? Kapag mayroong kulang sa lipunan, sino ang sinisisi? Una, gobyerno. Pangalawa, mga magulang. Pangatlo, ibang tao. Instead na ating tingnan ay ang ating failure, ang ating aksyon, tama ba ang ating aksyon, tama ba ang ating response sa sitwasyon, ang laging sinisisi ay yung mga nasa iba, except ourselves. At ito yung mga taong na-attract ng spirito ng Laodicea. Because sa gospel ng Laodicea, there is no accountability. It is all about love. It is all about acceptance, inclusivity. It is all about, okay ka, wag kang pumasok, kapag ikay pumasok sa aming church, hindi ka i-judge. See? So ang Laodicean churches ay attractive sa mga taong ayaw tumanggap ng pagtutuwid. Sakit ang tainga ng mga taong ayaw tumanggap ng pagtutuwid. Kapag narinig nilang salita ng Diyos ay humahatol na sa kanilang mga gawa, na-offend na sila. Kaya ang Kristyanismo ng Laodicea ay attractive sa mga tao who are looking for the easy way. Gusto nila yung madaling daan. Gusto nila yung kaligtasan na walang struggle. Kaligtasan na kahit hindi ka aktibo ay ligtas ka. Kahit hindi masyadong tama ang iyong buhay, ligtas ka. Ang mahalaga ay ligtas ka na. And that is why sa ating panahon ay very popular ang hyper grace. Very popular ang doktrina na nagsasabing you are saved because all your sins have been forgiven, past, present, and future. So kapag ikaw ay nahulog sa kasalanan, huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Pati yung gagawin mo pa lang ay pinatawad na. Sino hindi ma-attract sa bagay na yan? Yan yung walang accountability. Okay ka lang makagawa ng kasalanan dahil ang mahalaga, pinatawad naman na yun ng Panginoon. Pero hindi yan ang tunay na gospel. Ang tunay na gospel ay una nagsasabing pinatawad ang ating mga sala, referring to our past life. Bago natin tinanggap ang Panginoon. Okay? At hindi yun garantiya na hindi ka na mahuhulog sa pagkakasala sa future.
At ayaw ng Panginoon na tayo manatiling nagkakasala. Bagamat kung tayo mahulog sa kasalanan, meron talagang sasalo sa atin ang Panginoon, merong mamamagitan para sa atin, but that includes confession of sin. Kailangan pa rin ang pag-acknowledge ng kasalanan, kailangan pa rin ang pagsisisi. At yan yung inaalis ng marami sa modern gospel nila. Because ang gusto ng mga tao ay yung walang accountability, easy way, at pangatlo, Laodicea is attractive to people whose priority is the self, ang sarili. Diba? Sa mga pag-aaral ni Brother Branham, ang definition o ang meaning ng salitang Laodicea ay people's rights. Sa Greek kasi, ang salitang ito ay Laodikeia. Laodikeia. Ang ibig sabihin ng law or laos ay people. Dikeia speaks about rights or judgment. So it's people's right, people's view, people's judgment. In other words, kung ano yung gusto ng tao, ano ang kanyang tingin sa isang bagay, yun lang ang gusto niya. So it's about personal preference. Ang Laodicean gospel ay attractive sa mga taong ang hinahanap lagi ay ang sarili. Pero ang true gospel, ano ang sabi ni Jesus Christ? Take up your cross and follow me. Bago tayo makasunod kay Kristo, meron tayong kailangang gawin. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Sa modern gospel, sa Laodicean gospel, wala nang cross. Wala nang sacrifice, wala nang suffering. So it's the easy way. Sa modern gospel ay wala ka nang kailangang i-deny. Wala ka nang kailangang i-give up. Sapagkat you can be a Christian just as you are. So kung ikaw ay lumapit, pumasok sa isang modern church or Laodicean church na transgender, you can stay transgender. Wala kang kailangang bitawan. Diba? Homosexual, that's okay. Pumasok ka, come as you are. Wala kang kailangang bitawan, wala kang kailangang pagsisihan, wala kang kailangang isuko sapagkat ang biyaya ng Diyos ay para sa iyo. At ang generation na ang gusto ay acceptance, this is the right church para sa kanila. Yung ako ay tanggapin ng mga tao for who I am. Tama naman actually yung bagay na yun, no, na tayo ay tanggapin ng mga tao for what we are. Pero it does not mean na pati ang ating mga kasalanan ay hindi na kailangang galawin. Come as we are, ang ibig sabihin, if you're a sinner, then Jesus loves you, gusto ka ng Panginoong abutin. Hindi mo kailangang magpakabait muna bago lumapit kay Kristo. Ngayong ikaw ay sinner, you can come to Christ. Pero kung ngayong ikaw ay lumapit kay Kristo, kailangan mong mag-give up ng ilang mga bagay. Kasalanan, mga kalikuan. At kailangan mong pahintulutan na ang Panginoon ay mag-transform ng buhay mo sa pamagitan ng paglilinis ng iyong buhay by His Word. Sa Laodicean Gospel, non-existent yan. Okay? Non-existent yan. That's the reason kung bakit hindi tayo madaling mag-akay ng mga tao. At mas marami ang mga taong dinadala sa ating mga gawain, sa ating mga fellowship at services na hindi nakakapagpatuloy. Because yung kanilang mga personal preference ay hindi nami-meet. At naghahanap sila ng gawain kung saan ang kanilang sarili ay napaprioritize nila.
So, sa atin dito, I'm sorry to tell you na sa ating pananampalataya, hindi tayo ang sentro. Kung sanay tayo na sa bahay, sa school, sa ating pamilya, sa ating lahi, tayo ang sentro ng attraction, center of attraction. Kay Kristo, iba. Sa tunay na pananampalataya, si Kristo ang center of attraction. Si Kristo ang the best, si Kristo ang pinakamaganda, siya ang pinakamabait, siya ang pinakamagaling. Hindi tayo. We are the worst. Diba? We are the least. At kapag hindi tayo ready sa bagay na ito, then ang tunay na gospel ay hindi magiging effective, hindi magiging attractive sa atin. Okay? Pag ang ating sarili, ang ating hinahanap, sa gawain ng Panginoon, hindi natin yan makikita. Because, sa tunay na ebanghelyo, God is training us. Tinitrain tayo ng Panginoon sa isang lifestyle na ang ating sarili ang the least important thing. And the most important thing, of course, is God. And the next most important thing is others. And the last is the self. Intindihan natin, mga young people? Kung iaunahin natin ang ating sarili, hindi tayo mag-fit sa tunay na gospel. Kung ilalagay natin ang ating sarili sa pangalawa, hindi rin. Sapagkat the first most important commandment is to love God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your mind. The second most important command is to love your neighbor. Diba? As yourself. So yan ang first and second most important thing sa scripture. Kaya pag hinanap natin ang ating sarili, wala tayo dun sa top 2. Nasa pangatlo tayo. Nasa lower part tayo ng priorities. That is the gospel. So, that is why may mga karamihan ng mga kabataan ngayon, they're looking for a church na magbibigay sa kanila ng mga bagay na ito. No accountability, easy way. First priority is the self. Yan ang tatlong bagay na nagiging attractive sa Laodicean churches. At huwag tayong magtaka kung may mga churches na ibinibigay talaga yan. Because that's Laodicea. That's the time that we are living in. At hindi kailangan hindi message believer. Kung tayo maka-encounter ng message church na ang priority ay mga ganitong bagay din, ang worldliness ay nakapasok, then it just means na hindi ito exclusive sa mga denomination. Maaaring sa loob ng mga message churches ay pwedeng nakapasok na rin ang mga bagay na ito. Because ang Laodicea, they're not after the glory of God. They're after the glory of man. Ang kapurihan ng tao. So, gusto kong ibigay sa inyo ang ilang mga bagay how to overcome the spirit of Laodicea. Paano tayo mag-create ng atmosphere na ang spirito ng Laodicea ay walang puwang sa atin? Even sa ating gawain, kayo ay bahagi ng iglesyang ito, and I'm very, very happy na kayo ay, at least ang majority sa inyo ay mayroong participation sa ministry, mayroong mga functions, may volunteer works na ginagawa sa gawain
And so you are part of the ministry. And I want you to know na ang inyong buhay, ang inyong pagkilos sa loob at labas ng gawain, every day of your life, ay hindi niyo maihiwalay sa pananampalataya. Kahit kayo nasa school, your life is identified sa faith natin. Kayo ay nasa opisina, you are identified sa faith natin. Kung kayo ay nasa inyong mga kamag-anak at nagbabakasyon, identified kayo sa faith natin. So pag kayo ay kumilos in a certain way, either mapupuri ang ating faith or ma-appreciate at makikilala ang ating faith or mapapahiya ang ating faith. Diba? Whatever action, whatever behavior ng inyong ikilos, umuwi kayo ng probinsya, halimbawa, punta muna ako sa Ilocos, doon sa lolo ko, sa lola ko, ano man ang inyong maging kilos doon, either ito ay mag-reflect ng ating faith or maglagay sa kahihiyan sa ating pananampalataya. At kay Kristo, of course. So anong pwede natin magawa so that the spirit of Laodicea ay hindi makapasok sa ating kalagitnaan. At hindi tayo makaptivate ng spirit of Laodicea because it already exists. Diba? Sometimes, katulad halimbawa, tayong mga message believer, when we're looking for songs, saan tayo kumukuha ng awit? Pag nagbukas tayo ng YouTube, naghanap tayo ng songs, nagbukas tayo ng Spotify, looking for songs, saan tayo napupunta? Kaninong mga albums ang ating nahahalungkat, di ba? Ang una natin nakikita ay ang mga awit na ang nag-create ay Laodicean churches. At maraming worship songs ngayon na ang nag-create ay mga modern churches. Ano ang distinction ng mga worship songs na nilikha ng mga Laodicean churches? Ang mga worship song na yan ay self-centered. Ginagamit ang Panginoon, ang pangalan ni Jesus, sinasakyan ang mga attributes ng Diyos, pero ang talagang binibigyan ng emphasis ay ang damdamin ng worshiper. Ang pangangailangan ng worshiper. That's not true worship. Okay? At yan ay deception sa ating panahon. And those songs are popular exactly because it caters to the needs and desires of the worldly people. Kaya siya popular. Ang isa pang dahilan kung bakit tayo ay napupunta sa mga modern songs at sa mga songs na nag-create ay ang mga modern churches is because sa circle ng mga true believers, bihira ang nagko-compose ng awit. Either, marami naman sigurong gifted sa atin, pero una, maybe they lack the opportunity, or sometimes, they feel na hindi sila capable at kung meron man silang nakukompose ng mga awit ay hindi attractive sa mga tao. Pero kung kayo ay gifted sa music at kayo ay mag-create ng songs, huwag kayong gumawa ng awit para sa mga tao. Gumawa kayo ng awit para sa Diyos. And those songs will attract spiritual men and women. Right? Maybe hindi marami. Kung ang purpose mo ay hindi para kumita, kundi para mag-minister, gumawa ng mga awit na mapapakinabangan ng mga spiritual men and women na naghahanap ng mga tamang songs, then, hindi ka man yayaman sa awit mo, pero ito'y mapapakinabangan sa mga gawain ng Panginoon. That's just one example. Okay? That's one example. And that's why we need them. At kailangan natin talagang harapin
ang reality na ang Laodicea is all around us. At ang kailangan natin ay hindi i-ignore, kundi i-overcome. So how can we overcome the spirit of Laodicea? So ilang bagay lang naman ito para makatulong sa inyo sa inyong pag-meditate at sa inyong decide when you're making decisions. Well, ang unang-unang bagay ay ito. Ang aking pangungusap ay magbibigay sa atin ng idea ng changes. Changes. We need to make some changes or moves. We need to make certain moves from one situation to another situation. Okay? So number one, para ma-overcome ang spirito ng Laodicea, ito. We need to move from what I think about myself to what God thinks about me. Sa natural na sitwasyon ng buhay, of course, we're always asking, ano kaya makakabuti sa akin? Ano bang, ang tao, ang Homo sapiens is called, kaya alam niyo ba kung bakit ang scientific name ng tao ay Homo sapiens? Ano ibig sabihin nun? Mga estudyante, what does that mean? Diba? Thinking man. The thinking man. We are the only creature na nilikha ng Diyos na may kakayanang mag-isip kung ano nangyayari sa sarili natin. Pag tayo nasasaktan, pwede nating i-insist na tayo nasaktan, pwede nating maramdaman emotionally ang ating sakit. Sa mga hayop, there's no such thing. Maaring mayroong konting idea sa mga apes, no? Pero that is very far sa self-consciousness ng tao. Because we have a soul. At ang kaluluwa natin, that is our self-consciousness. That is the part na kung saan tayo ay nag-iisip, ito ako. Pag sinabi ng taong maganda ako. Pag sinabi nilang pangit ako, well, siguro nga pangit ako. Or, pag sinabi nilang maganda ka, hindi, pangit ako. That is your self-consciousness. Alam mo yung nararamdaman mo, alam mo yung pagtingin mo sa sarili mo, you have a judgment about yourself. Now, in the natural sense, yan ay totoo, yan ay reality, pero may mga bagay sa sarili natin, may mga bagay sa pag-iisip natin about ourselves na kailangan nating baguhin. Because there's another part sa ating pagkatao, and that is our spirit part. At ang ating spirit part this is our God consciousness. Kapag tayo ay Kristiyano na, born again, spirit-filled, hindi na ang self-consciousness ang dapat nananaig, kundi ang God consciousness. Alright? Hindi ng soul part ang dapat nagpiprevail, kundi yung spirit part natin, at sa spirit part natin, kapag ito ang nananaig, ang kanyang laging iniisip ay ang Diyos. Kapag ang nananaig ay ang flesh o ang ating soul, that's when we say ang Kristiyano ay karnal, yan yung sinasabi nating naka-focus tayo sa ating sarili. What I think about myself. I'm good. I think I'm good. I think I'm okay. So ito yung in-address ng Panginoon dito sa Laodicea. Anong sabi ni Jesus? Sabi niya sa verse 15, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. Anong sabi sa verse 16? Okay, hindi ko nakita yung verse 16. Let's see. Ang sabi sa verse 16, tama na ba ito? Mali. Sorry.
Ano sabi dito? So because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Because you say, I am rich and have become wealthy and have no need of anything. So nakita niyo, yan ang konsepto ng Laodicea about herself. I'm okay. I think I'm okay. Pero sabi ng Panginoon, you're lukewarm. I think I'm okay kasi umawit naman ako sa church, I worship the Lord, I read my Bible. Pero sabi ng Panginoon, you are lukewarm. We need to move from what I think about myself to what God thinks about me. In other words, kailangan tayo magsimula magtanong, anong sinasabi ng Panginoon patungkol sa akin? Kumbaga para tayong tumitingin sa salamin. Ano ang sinasabi ng salamin tungkol sa akin? May dungis ba ako? Mali ba yung suklay ko? Magulo ba ang buhok ko? May mantsa ba ang damit ko? Hindi lang yung iniisip natin na okay na ako. Kailangan tayong maging tapat sa ipinapakita ng salamin about us. Right? Anong sinasabi ng Panginoon tungkol sa atin? Yan ang unang bagay na dapat nating iprioridad kaysa kung ano ang sinasabi natin sa ating sarili. Kadalasan, ang sinasabi natin, ang ating pagtingin sa ating sarili ay kabaligtaran ng pagtingin ng Panginoon sa ating sarili. So, i-prioritize natin ang bagay na yan. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia, ang ating hanapin ay kung ano sinasabi ng Panginoon. Hindi kung ano yung ating naiisip patungkol sa ating sarili. Just read the Bible at hayaan mong ang Biblia ang mangusap about yourself. Nararanasan niyo ba yung pag nagbabasa ng Biblia, and then suddenly, biglang ina-address ang patungkol sa mga layaw ng laman. Ini-skip na lang natin. Teka, lagpasan ko muna to. Subconsciously, ay nilalagpasan natin yung mga words na yon because it speaks about ourselves. At kapag hindi tayo ready tanggapin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos about ourselves, subconsciously, nilalagpasan natin yung mga talata na yon. And that's the spirit of Laodicea. Kung gusto mo ma-overcome ang spirit ng Laodicea, tanggapin mo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa iyo. Intindihan natin? Kahit gaano kaganda ang ating assessment sa ating sarili, ang pinakamalaga pa ring assessment ay ang sa Panginoon. Sinabi natin, I am weak, then merong ibang salita ang Panginoon para sa atin. Pag sinabi natin, I'm okay, may ibang salita ang Diyos para sa atin. So, unahin natin yun. Okay? Pangalawang bagay, we need to move from what I have to what I don't have. Sa kasunod na talata, ang sabi rito, because you say, I am rich, and have become wealthy, and have need of nothing, and have no need of anything, sabi dyan. And you do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. So ang Laodicea ay merong personal inventory ng kanyang sarili at sabi niya, I am rich. I have become wealthy. Mayaman ako. Ako yumaman, sumasagana at wala na akong kailangang ano paman. So,
Mapapansin natin na ang Laodicea ay very self-centered. Ang kanyang tinitingnan ay ang kanyang sarili, ang kanyang binavalue sa kanyang sarili ay ang kanyang personal judgment sa kanyang sarili, at ang kanyang binibilang ay kung ano ang mga na-accumulate niyang mga ari-arian sa kanyang sarili. And by doing that, ay kanyang ini-ignore ang sinasabi ng Panginoon about her, at hindi niya nakikita ang kanyang tunay na mga pangangailangan. Kapag ang isang Kristiyano ay nasisiyahan na sa mga bagay na meron siya, then ang Kristiyano na yan ay nagsisimulang maging stagnant ang kanyang spirituality because he is contented na meron na siya ng mga bagay na kanyang tinanggap. At hindi na niya nakikita yung mga bagay na wala pa sa kanya. Kaya nga meron akong pinost, I don't know kung nakita niyo yung aking pinost nung mga nakaraang linggo. Pagdating sa mga bagay na panlupa, maging kontento tayo. Pero pagdating sa mga bagay na espiritual, huwag tayong tumigil sa pag-desire. Be desirous. Diba? At sino ang ating halimbawa sa bagay na yan? Si Apostol Pablo, anong sabi niya sa Philippians chapter 3? Or was that Philippians 3, anong sabi niya ron? Hindi ko iniisip na aking naabot na ang isang bagay. Ang ginagawa ko, kinakalimutan ko ang nasa likod at inaabot ko ang nasa harapan. Ito'y may kinalaman sa mga gawa ng Diyos sa buhay niya. Naranasan na niya mga salita ng Diyos na kanya nang natutunan, mga karanasan sa Diyos na kanya nang naranasan, pero hindi siya tumitigil sa kanyang mga naranasan at natanggap na sa Diyos. Patuloy siyang nagdi-desire na makatanggap ng mas marami pang karunungan at mas malaki pang karanasan. That's the right attitude. Ang Laodicea ay iba. Pag meron siyang natanggap ng mga bagay, binibilang niya ang mga material na bagay, kapag feel niya na siya'y rich na, sasabihin niya, wala na akong kailangan. At okay na ako. Pag naabot niya isang certain level, at kapag tinitingnan niya at kukumpara niya kanyang sarili na marami na siyang napuntahang fellowship, marami na siyang naranasan sa Diyos, or marami na siyang mga natanggap mula sa Diyos, siya'y nagiging kontento na sa mga bagay na yon at hindi na nag-a-aspire ng mga bagay na wala pa sa kanya, na mga gawa ng Diyos. Alam nyo, ang mga possessions natin, they can be blinding. Yung mga bagay na meron tayo, ay nakakabulag din yan kung minsan. Yan ay nakakabulag sa mas mahalagang bagay at nakakabulag sa atin na hindi natin nakikita yung ipinapakita ng Panginoon na greater thing na sa Kanya magmumula. So I hope na hindi kayo titigil sa pag-desire ng mas marami pang spiritual things sa Diyos. Even ang preacher. Sa katulad ko na ilang taon na rin ako nangangaral. I've been preaching since I was 17 years old. At ngayon ako ay 52 years old. So, more than 30 years na ako nangangaral. But I never stopped reading, I never stopped learning, I never stopped feeding sa Word of God precisely because kailangan ko pa rin lumago. At gusto ko pa rin makaranas ng greater things mula sa Diyos. At yun ang gusto ng Panginoon nating i-aspire. We become blinded with what we have. At hindi natin makikita ang mga bagay na wala pa sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mo alam. Sabi niya sa Laodicea, you do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Ang masaklap dito, nagiging unaware ang Laodicea sa kanyang real needs, sa kanyang true needs. Minsan kapag tayo ay loaded sa mga material na bagay, ang mga spiritual na mga bagay, hindi natin na-realize na mas kailangan natin. Katulad ng isang halimbawa ko, I think nabanggit ko ito sa church. There is a church na
na naikwento sa akin noon na ang church na ito ay maliit lang, pero kompleto sa musical instruments. Hindi lang yung basic. Meron silang mga violin, meron silang saxophone, meron sila ng mga unusual na mga instruments na hindi common na ating ginagamit. Loaded talaga yung church. Pero ano ang problema ng church? Walang musician. So paano nangyari yun? They have so many musical instruments. Bumili lang sila ng bumili kasi ang mga church member, majority ay may mga abroad na mga anak or magulang or relatives na tumutulong sa church at nagbigay ng lahat ng kailangan na material na bagay ng church. So materially ay naging mayaman ang church, pero kulang sa musicians, kulang sa preachers, and most especially, ang attendance ay very small dahil ang mga tao ay busy magtrabaho. So in short, they have everything they want, pero hindi nila nakikita ang kanilang spiritual nakedness, spiritual wretchedness, spiritual poverty. Because masaya yung mga tao na nakadonate ng mga material na bagay, pero ang hindi nila na-prioritize yung kanilang pangangailangan sa Diyos. Bakit hindi nila yung nakikita? Because ang mga material na bagay, it blinds people to the real needs for God. Kaya mas mabuti pa yung kulang tayo sa mga equipment. Dahil kulang sa equipment, yung mga tao, mas malakas umawit. Pero napansin niyo ba sa panahon ngayon, dahil kompleto sa equipment, marami pa rin backup singer, kaya yung congregation, hindi na rin masyadong umaawit. Pero noong wala pang instrument, noong gitara lang, tapos minsan 2 gitara lang para mas maingay ang church, wala pang drummer, wala pang bass guitar, talagang kulang ang sounds. Tapos maliliit, hindi powerful ang mga speakers. Ang mas powerful ay yung boses. Ang mga tao yung maingay, sila yung umaawit ng malakas. At ang pagpupuri ay malakas din. Ngayon, baligtad na. Malakas ang sound system, ang mga worshiper, mahinang magsamba. So let's move. No? Magkaroon tayo ng paggalaw mula sa mga bagay na iniisip nating meron na tayo at sa mga bagay na wala pa tayo. Sabi ng Panginoon. If Jesus is going to assess our worship sa panahon na ito, ano kaya ang sasabihin ng Panginoon? Baka ang sabihin ng Panginoon, kulang kayong mag-amen. Kulang kayong mag-participate. Hindi ako nasisiyahan sa boses nyo. Hindi naman, Panginoon, hindi ako naghahanap. Sa kasabihin ng Panginoon, hindi naman ako naghahanap ng magandang boses. Ang gusto ko lang ay boses nyo. That you sing from your heart. Na kapag mag-amen ay mag-amen kayo ng buhay. Pag kayo ay mag-praise the Lord, ay mag-praise the Lord kayo ng buhay. Di ba? Because ito yung expression na tayo ay nagdi-desire ng mga bagay mula sa Diyos. Pero kapag ang ating mga pagpupuri ay, Amen, praise the Lord, alam nyo, yan ay nagpapakita na parang sinasabi mong wala akong kailangan sa Panginoon, I'm okay. Wala akong kailangan sa Diyos. Meron na ako. Okay na ako. So we need to move away from that perspective, from that conception sa ating mga sarili. Kailangan natin marinig ang sasalita ng Panginoon. Pag sinabi niyang kulang kayo, itong kailangan ninyo, itong dapat ninyong gawin, then we listen to that voice. And then, we thank Him
na kanyang ina-address ang ating mga tunay na pangangailangan. Because if Jesus is going to judge or to assess Christians sa ating panahon, ang ating maririnig ay sasabihin ng Panginoon, kulang sa pananalangin ng maraming Kristiyano ngayon, kulang sa pagsamba, kulang sa paglalaan ng panahon sa pagbabasa, kulang sa panahon ng fellowship, kulang sa pagiging open sa aking mga salita. At yan nagpapakita ng ating spiritual poverty. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang gospel, sa Matthew chapter 5, blessed are the poor in heart. Ang pinuri ng Panginoon na mapalad ay yung mga nakaka-recognize ng kanilang spiritual poverty. Nakaka-recognize ng kanilang needs. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Blessed are the poor in spirit, for they shall be exalted. Tanin niyo? So, kadalawang bagay na tayo. How to overcome the spirit of Laodicea? First, we need to move from what I think about myself to what God thinks about me. Second, we need to move away from what I have and to recognize what we don't have. Pangatlo, apat lang naman ito, so hindi tayo mahaba. Pangatlo, we need to move away from what I feel to what is the truth. Ang isang number one distinction ng modern gospel, ng Laodicean gospel, is their priority on people's feelings. Okay? Ang modern gospel, it is catering to the people's feelings. That's why mapapansin ninyo na ang modern gospel ay hindi judgmental. Hindi judger. Ang modern gospel ay sensitive sa nararamdaman ng mga sinners. Hindi nila kinokondem. Sabi nga ng isang mega pastor sa Texas, si Joel Osteen, I don't preach hell in my church. Sabi niya, dahil yung mga tao sa labas, they already condemned. Sila ay ginajudge na ng mga tao. That's why sa church, ay hindi ako nangangaral ng mga pangangaral na nagja-judge sa kanila. It sounds good. Psychologically, it sounds good and appealing sa mga tao. But that is not biblical. It's not biblical. We need to hear the truth. Okay? So kailangan nating mag-move away sa ano ba yung nararamdaman ko? At tayo ay mag-focus sa ano ba ang totoo? Ano ba ang totoo? Pansinin niyo kung bakit popular ngayon ang LGBTQ? Paano nila dinedefine ang kanilang gender? So sabi nila, iba ang sex, iba ang gender. Paano nila dinedefine ang kanilang gender? Based on how they feel. I feel like a woman. So ang aking pronoun ay she, her. I feel like a cat. So ang aking pronoun ay it, they. Di ba? I feel like I'm not a man, I'm not a woman. Diba? Kaya, ang daming gender. Dati, male and female lang. So, ngayon, meron na tayong man, woman. Ngayon, meron na tayong ano pa? Yan, homosexual, gay, transgender, transsexual, non-binary, binary, at kung ano-ano pa.
cis man, cis woman. At paano nila ito dinidefine? Based on how they feel. Not based on facts. Because kung i-base natin sa facts, ang tao ay either man or woman. Pero kung i-base sa feeling, marami yan. At alam niyo ba, ang gender ng mga tao ngayon ay pwede magbago. Pwede siyang feeling female sa panahon na siya ay nasa college. Pag graduate ng college, iba na ang feeling niya. At yun ang malaking problema sa ating panahon. Hindi na natin ginagamit ang facts, hindi na tayo nagre-rely sa facts, at hindi na tayo nagiging realistic. We are becoming emotion-based na mga tao. Kaya lahat ng bagay ay fleeting and evolving. Nag-i-evolve ang mga bagay dahil sa ating damdamin. Ang damdamin ng tao ay nagbabago yan actually. Pabago-bago yan. Based on current situations. Ganun ang Laodicea. Nakabase siya sa kanyang nararamdaman, nakabase siya sa kanyang emotion. Kung ano yung nararamdaman niya sa kanyang sarili, kung ano nararamdaman niya sa paligid, yun ang kanyang binibigyang diin. At ang modern gospel ay ganun ang appeal sa mga tao. Hindi nila ginajudge sa mga tao, nirespeto ang kanilang mga feelings and emotions, and that is why it's very attractive. At kung tayo ay emotion-based Christians, then Laodicea is attractive. Will be attractive to us. That's why, kung gusto natin ma-overcome ang spirit ng Laodicea, ang ating i-prioritize ay what is truth. What is real. What is factual. Let's base our beliefs on what is truth. Regardless kung anong ating nararamdaman, ang ating i-prioritize kung ano ang truth. At ang basis ng truth ay ang Biblia. That's the reason ng mga modern churches ngayon ay ang kanilang faith ay hindi na nakabase sa Bible, kundi nakabase na sa kanilang nararamdaman. So, sa modern church ngayon, maririnig ninyo ang mga strange concepts like si David at si Jonathan sa Book of Samuel ay lovers. They're homosexuals because they love each other. At sabi ni David, ang pag-ibig niya kay Jonathan ay higit sa pag-ibig sa babae. So ano yun? At si Jesus ay transgender. At kung ano-ano pang mga bagay na kanilang nakikreate just based on their feelings. At hindi na nila ginagamit ang truth. All right, so let's prioritize what is the truth. Okay? At yan ay mahalaga kahit sa mga nararamdaman ninyo, kahit yung mga in love, o kahit nagagalit kayo, let's base things on what is truth. Pwede tayo kasing, hindi naman natin maalis yung emotions natin. Pag tayo galit tayo. Tayo ay, may gusto tayo sa isang bagay, ay hindi natin talaga pwedeng ma-ignore na pwedeng mangyari yun. Pero kailangan nating maging truthful. Let's say na in love ka sa isang lalaki. Anong sabi mo? Mabait siya, sipag na lalaki, magalang, aktibo, sabihin natin good provider. Okay. Para bang lahat ng magagandang qualities ay nasa kanya. Except, may asawa. Di ba? So, anong gagawin mo? Hindi, mahal ko siya eh. Diba? Pero, ang truth is, may asawa siya. So, ibig sabihin, kung tayo magbe-base sa ating damdamin, ano magiging resulta?
Okay lang maging kabit. Basta mahal ko siya. Yun ang ibig sabihin. When we base things on our feelings, then nai-ignore natin ang facts and truth. So let us be truthful. Tumayo tayo sa truth. O wag na lang may asawa, unbeliever. Diba? So yun ay kailangan nating i-consider na mabuti. Hindi yung ating nararamdaman. Kaya ang Laodicea magulo sa paningin ng Panginoon because of people's emotions. Sabi ng Panginoon, sa Laodicea, I advise you, verse 18, I advise you to buy from me gold refined by fire that you may become rich. So, ibig sabihin ni Jesus, when you think you are rich, you're actually poor. At magiging mayaman ka lang, in the real sense ng mayaman, sa paningin ng Panginoon, kung bibilhin mo ang ginto na inaalok ni Jesus Christ. Kung makukuha mo ang ginto na ito na inaalok ni Jesus Christ, that's only when you become really rich. So, that's the truth. Pero kung based on our emotions, our feelings, then meron tayong assessment sa ating sarili na hindi truthful. So hindi tayo, that's the spirit of Laodicea. We are captivated by the spirit of Laodicea. Ano pa? White garments, so that you may clothe yourself and the shame of your nakedness will not be seen. Dahil sabi ng Laodicea, wala na akong kailangan. I'm okay. Sabi ni Jesus, you're naked. Bumili ka ng damit sa akin. Ano ba yung damit na ito? It's about righteousness. So ang Laodicea, mayroong sense of righteousness. They feel righteous na because they're singing Christian songs, they go to church, they hold Bible, they read the Bible, at least for paunti-unti. So they have a sense na of feeling na sila ay righteous sa harap ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, you're naked. You're unrighteous before me. And then, ano pa? Eye salve that to apply to your eyes so that you may see. So you are blind, sabi ng Panginoon. So yun ang truth statement ni Jesus. Ang Laodicea ay blind. Pero anong sabi ng Laodicea? I'm okay. Ayon sa aking nararamdaman, ay hindi ako bulag. I see things. Pero hindi niya nakikita ang truth. The first truth na hindi niya nakikita is that she is blind. Laodicea is blind. So you see, we need to move away from what I feel to what is true. At ang pang-apat ay ito. We need to move from leave me alone to come into my life. The fact is, sabi ng Panginoon, behold, I stand at the door and knock. As many as I love. Sa verse 19, ang sabi dito, as many as I love, I rebuke and discipline, therefore be zealous and repent. So yan ay isa pang factual thing sa Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtutuwid at namamalo. Hindi katulad ng pag-ibig ngayon na nagtotolerate, nagko-compromise, ayaw mag-judge. That's not true love. Di ba? Sabi ko nga sa inyo one time, ang tunay na kaibigan ay yung marunong magpaalala sa atin, marunong nagsasabi sa atin ng totoo. When we are wrong, ay sinasabi nila na tayo ay mali, kahit tayo ay masaktan. Because they care. At ang Panginoon ay ganun din. Ang kanyang pag-ibig ay nagtutuwid na mamalo precisely because He loves us. Ayaw ng Panginoon na i-tolerate ang ating mali because it will destroy us. Sisirain tayo at dadalhin tayo sa kapahamakan. It will bring us to destruction. And because God loves us, He corrects, He rebukes, He disciplines. Amen? So,
pumasok tayo doon sa what is truth? What is the real deal? What is the truth about God's love? What is the truth about holiness? What is the truth about sanctified living? What is the truth about relationships? What is the truth about life sa workplace, in the workplace? What is the truth about godliness? So these things ay mag-establish ng ating buhay instead na tayo ay magbase sa what I feel about these things. Let's focus on what is the truth. Because it will save us from troubles. So the fourth thing nga, ay sabi ko nga, we need to move away from leave me alone to come into my life. At yan ay makikita natin doon sa sinabi ni Jesus na, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him and he with me. Bakit ang Panginoon kumakatok? Because when the Laodicean church made a judgment na siya wala nang kailangan, she has rejected the Lord Jesus Christ. Na-reject niya si Kristo. Na-reject niya ang authority ng salita, kaya ang nangyari, si Kristo ay nailabas sa buhay ng Laodicea. To overcome the spirit of Laodicea, kailangan nating ma-recognize ang ating pangangailangan sa Panginoon. Kailangan nating ma-recognize na ang kailangan natin ay hindi lamang human fellowship, ang kailangan natin ay hindi lamang human-based na mga situation. Ang kailangan natin ay relasyon sa Diyos. Ang kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na being a Christian, going to church is not enough. And then, pag tayo ay nasa bahay na, ay okay na to do our own thing. Pag nasa eskwela o sa trabaho, we do our own thing until Sunday comes. That's not enough. Kailangan natin si Kristo every day of our life. Kailangan tayo magkaroon ng fellowship, communion sa Kanya. Sabi ni Jesus, anong in-offer niya? If anyone opens the door, kung pagbubuksan ng sino man ang kanyang pinto, then ako'y papasok, and then we will have dinner. I will dine with him, and he with me. Kakaroon ng salo-salo. It's going to be communion. Ibig sabihin, fellowship, intimate fellowship with the Lord. At yun ang pinakamahalaga sa ating buhay. We are not Christian by ourselves. We cannot be real Christians just because we feel we are Christian. We can only be true Christians kung si Kristo ay nasa atin. Katulad ng aking sinabi kaninang umaga, ang tagumpay ng Kristiyano ay kapag siya ay nasa salita at ang salita ay nasa Kanya. At yan exactly ang sinasabi ng Panginoon dito. Ako'y papasok sa Kanya at siya ay makikisalo sa akin at ako'y makikisalo sa Kanya. That's the real thing. Yan ang tunay na Kristyanismo, yan ang tunay na buhay bilang mananampalataya sa Diyos. So, i-recognize natin ito. Sabi ng Panginoon, if anyone hears my voice, kailangan nating marinig ang kanyang tinig. Kailangan nating ma-recognize na nangungusap siya sa ating buhay. Whether we are teenagers ngayon or sabi natin mga senior youths or junior youths, ang Panginoon ay nangungusap sa inyong mga buhay. He has a reason kung bakit nariyan kayo sa ganyang edad. He wants to reach out to your life. He wants to use you. He wants to be with you. He wants you and Him to have communion. At gusto ng Panginoon, maranasan natin siya right now, hindi in the future. Right now, na tayo ay nasa Kanyang harapan. Right now, na naririnig natin ang Kanyang tinig. Kaya ang sabi niya, he who has an ear, let him hear what the Spirit is saying.
Sa hapon na ito, I pray na naririnig natin, nare-recognize natin ang tinig ng ating Panginoon. Okay? If you want to be better Christians, if you want to improve sa inyong spirituality ngayon, unang-una, huwag kayong masiyahan na meron na kayong narating na level of spiritual life. Okay? Ano man ang inyong level ngayon, huwag kayong masisiyahan. Mag-aspire pa kayo ng greater things sa Diyos. At ang greater thing na yan ay inyong mararanasan kung aalagaan ninyo ang inyong communion with Christ. So it means, katulad ng sabi ng Panginoon, I will dine in with Him and He with me. Yan yung bagay na dapat nating alagaan, ang ating dependency sa ating Panginoon. Alam niyo ba na mas spiritual kayo, mas lalo kayong dependent kay Kristo. The more spiritual you are, the more dependent you are sa presence ng Panginoon sa buhay mo. That's the reality of our life, mga brothers and sisters. Now, I believe na ang apat na ito ay in-address ng Panginoon precisely because nakikita niya ang spirito ng Laodicea, it will prevail sa huling araw. At tayo ngayon ay nasa huling panahon. And I can see how powerful is the influence of the world sa buhay natin, sa buhay ninyo mga young people. When I was younger, when I was in your age, ay marami kayong nararanasan ngayon na hindi ko pa na-encounter noon. It's the same spirits, the same worldly things, but it is on a higher level. Nang una, walang social media nung panahon namin na katulad ng meron kayo. So, hindi ko naranasan yung ganong ka-powerful na barrage ng kaaway. Noon, kailangan mo para maka-encounter ng mga worldly activities, kailangan mo magbukas ng television. Nung panahon na nagkaroon kami ng television sa bahay, it's a color TV na 14-inch. No? At yun ay nagsimulang magstay sa bahay sa kwarto ni Pastor Franco, and then later on, nasa sala na. At later on, nung una, nakokontrol pa ni tatay ang panonood, pero lumipas ang panahon, hindi na rin niya masyado nakokontrol, lalo na pag wala si tatay, di laging bukas ang television at marami nang nakikita. Pero that's as far as it went. Sa panahon ninyo ngayon, nasa different level kayo ng labanan. That's why kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ang preeminence ni Kristo sa ating buhay. Kailangan natin ang constant communion with the Lord Jesus Christ. Kung nung kabataan ko ay na-recognize ko ang pangangailangan sa Panginoon at naranasan kong i-deliver ng Panginoon sa maraming kasalanan ng kabataan, I can say, mas lalo niyong kailangan ang daily presence ng Diyos sa buhay ninyo para kayo ay deliver sa mga attacks ng kaaway because the enemy is real, mga brothers and sisters. The enemy is real. And the greater enemy we have is not the world, but what is happening inside Christianity. Sapagkat ang nangyayari sa loob ng Kristyanismo, ito yung deception na gawa ng kaaway. So, with these words, I pray that the Lord will bless you and always keep you in these last days. Praise God. Tumay tayong lahat. Praise God. Hallelujah. Bago ko ibigay sa ating youth leader, I want to pray. Gusto ko kayong tanungin bago tayo manalangin. Nagdi-desire ba kayo ng greater things mula sa Diyos? Amen. At yan ang bagay na gusto kong ipanalangin natin sa oras na ito. If you are really desiring for greater things from the Lord, God knows your heart. God sees your heart, and He will give the desire of your heart. Let us be factual. Let us be truthful. If there is a kind of,
Kung merong mga area ng buhay na kayo nag-struggle, huwag ninyong i-ignore. If you're struggling with pornographies, huwag ninyong i-ignore. Ilagay niyo sa paanan ng Panginoon. Idalangin ninyo. If you're struggling with relationships, madali kayong ma-attract sa mga kagandahan ng sanglibutan, sa mga magaganda at mga gwapo sa sanglibutan, kailangan natin itong isuko sa Panginoon. Ang kasalanan ay hindi lang gumagawa, hindi lang pwedeng mag-exist sa ating lumang buhay. Sa ating present Christian life, it can exist pag hindi natin ito pinapansin at binabaliwala. So let's be real. Ang diablo ay totoo, is a real spirit, at siya ay makapangyarihan. And is very deceiving, very cunning, madaya, at magaling mambola. Kailangan nating harapin ito as a real thing. Kailangan nating ma-recognize na mahina tayo kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Okay? Tayo ay manalangin at ating idulog sa Panginoon ang ating mga puso, ang ating mga damdamin. Maybe we can sing a song. Awit na lang muna tayo ng isang awit. Just this simple song. Pusong Dalisay. Awitin natin ang 2-3 ulit bago tayo manalangin. Pusong ang aking nais, alikain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, alikain mo Diyos para sa akin. Isang puso na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa sa'yo'y walang alinlangan, isang puso tinitibok ay ika'y parangalan, ang dugo't pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Yes, Lord, pusong dalisay. Yan bang nais natin ngayon? Ating itaas sa Diyos ang ating mga buhay. Nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok ay ika'y parangalan, ang dugo't pagpupuri sa'yo lamang. Amen. Praise the Lord. Praise God. Panginoon naming Diyos, habang kami ay nakaharap sa iyo sa oras na ito, ang aming mga puso'y bukas. Wala kaming maitatago sa iyong paningin, O Diyos. Nakikita mo ang lahat ng mga nangyayari sa aming kalooban, sa aming kaisipan, sa aming mga damdamin, ang aming mga struggle, O Diyos, ang aming mga emotions, ang aming mga pagpapasya at ang aming mga pag-aalinlangan.
lahat ay nababasa mo, Panginoon. At kung aming puso ay marumi sa oras na ito, ito'y nalalaman mo. Kung kaya't ikaw ang maglinis ng aming kalooban, O Diyos. Kung may nakikita kang kalikuan, may nakikita kang mga bagay na marumi at hindi tama, ikaw ang maghugas, Panginoon. Aming hinihingi, O Diyos, ang bisa ng iyong banal na dugo na muling maghugas ng aming mga buhay at maglinis upang kami ay maging matuwid sa iyong harapan. Tunay ng espiritu ng Laodicea ay napaka-powerful sa aming panahon, but you have given us your word at meron kang salita para sa amin. At sa iyong salita ay iyong ipinapakita na may mga susi at may mga pamamaraan kung paanong aming madaig ang espiritu ng Laodicea sa panahon na ito. Amang banal, turuan mo kami, patuloy mo kaming turuan at ang mga salita mo na aming narinig ay aming pahalagahan at aming pagbulay-bulayan sapagat ito ay maghahatid sa amin sa mas mataas na karanasan sa piling mo. O Diyos, kailangan ka namin hindi lamang sa araw ng linggo, sa mga araw na may gawain, kailangan ka namin sa bawat araw ng aming buhay. Kailangan namin ang karanasan sa ilalim ng iyong presensya. Kailangan namin ang pakikipagniig sa iyo, Panginoon, sa bawat araw upang maranasan namin ang pagtatagumpay sa ganitong panahon. O Diyos, aking dalangin na iyong turuan at tulungan ang sinuman na nag-i-struggle sa anumang mga bagay ng laman, anumang mga kasalanan at gawa ng sanglibutan na gumagapi sa kanila, na ito'y nagbabalik-balik sa kanilang buhay at ito ay ginagamit ng kaaway upang maglagay ng guilt sa kanilang mga puso, maglagay ng shame, Panginoon, at magturo sa kanila na sila ay walang value sa iyong harapan dahil sa mga paulit-ulit na mga pagkakasala. Tunay, Panginoon, ang kasalanan ay marumi sa iyong paningin at yan ang dahilan kung kaya't nais mo na kami mahugasang palagi ng iyong mga salita at kung kami ay makikinig na mainam sa iyong salita, ito ang maglilinis ng aming mga buhay at magdadala sa buhay na banal at maayos sa iyong harapan. O Diyos na matuwid, Diyos na mapagmahal, pinupuri kita sa oras na ito at salamat sa mga salita mo na iyong ipinagkaloob para sa amin sa hapon na ito at daking dalangin na ito'y pahalagahan ng bawat isa na nakarinig sa iyong pangungusap. Panginoon, ipadama mo, Diyos, iparanas mo ang paghuhugas ng buhay, ang paglilinis, iparanas mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin kung gaano kainam ang isang buhay na malinis at matuwid sa iyong harapan. Ang buhay na walang guilt, na walang inaalalang mga lihim na kasalanan, nais naming maranasan ang buhay na tunay na malaya at masigla sa piling mo. And I pray, O Diyos, na mga young people na ito ay maranasan nilang tunay na pagtatagumpay. Panginoon, hindi sa mga panahon na darating, kundi ngayon, sa panahon na ngayon ng kanilang buhay, ay maranasan nila ang maging overcomer at madaig ang espiritu ng Laodicea. Pinupuri kita at dinadakila sa iyo ang lahat ng pagpapasalamat at pagpaparangal sa pangalan mo lamang aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you. Aking balik sa inyo.